I will stop. I will stop. Dahil andyan sila eh. Ang lalaki ng mata niya, nakadilat yung mga mata ng mga tao na yan. But I don't have to name names. I don't have to name names. Kaya nga nagtaka ako bakit nag-react si General Akop na I did not name names naman eh. At hindi ko naman sila nila lahat. Lahat, sabi ka, pati nga yung committee, yung Quadcom. Wala pa akong masasabi against the Quadcom dahil they're doing their job. Isa lang committee dyan ang aking hindi nagugustuhan. For all the rest, hindi naman niya pabalik-balik. Kagaya yung nag-ibestiga ng Pugo. Bagong issue yan eh. Walang problema yan. Ang hindi ko lang I am free to express myself, di ba? Ang hindi ko lang gustuhan yung pag-imbestiga about the alleged AJK ng war on drugs. Pabalik-balik na lang yan eh. Yan yung committee na nag-imbestiga niyan. Yung ang nakikita ko na parang pabalik-balik lang sirang plaka na investigasyon. Pero all others, yung ibang committee dyan na involved sa investigasyon, like Pugo, go ahead, investigahan natin yan, Pugo. Wala tayong kuhan dyan eh. Kung yan ay nakakasama sa ating bansa, dapat mahinto yan. Investigahan natin yan. Wow. Pero hindi ko nila lahat yung buong Quadcom. Yung isang committee lang doon na pabalik-balik investigasyon sa AJK, yun lang sa akin. Pero others, respeto ko yung trabaho nila. In the same breath, that I am also expecting them to respect my job here in the Senate kung meron kong gagawing investigasyon. Ano po? Ha? Yung kay Abante, Congressman Abante, the same issue, yung human rights, the same issue yan eh. Pabalik-balik yan eh. O pero yung all others, wala akong question doon, wala akong tanong doon. Oo, parang fishing expedition ang nangyari eh. Sila na tanongin mo kung anong hinahanap nila at saan nagagamit yung hinahanap nila. Pero hindi, I am not, hindi ko sinasabi na dapat huminto sila. Trabaho nila yan. But siguro naman, I am free to express my opinion rin naman, di ba? As I have said, ilang beses ko na inulit-ulit yung aking rason eh. Magkita kami kaysa akin, magkita. Wala man akong kinatakutan sa kanila magtanong sa akin. Yun lang. I don't want to become the president in breaking the tradition of interparliamentary courtesy. Yun lang. Eh. Kasi pag sinimulan ko ito, yun na. Magiging president na. So lahat ng senador, 24 lang kami dito. Every time may pangalan ng senador na mababanggit in the House of Representatives Committee hearings, obligado mag-attend doon. So, paano yung legislative function namin dito? Wala na mangyayari. Mabuti sila, 300 plus sila, marami pa sila magtatrabaho doon. Kung ipapatawag dito sa Senado. The same reasoning na ginawa ng US Congress. Ganun ang reasoning rin nila. Mas kukunti ang senador kaysa congressman. Kaya yun ang rason na sinasabi nila. Pero pag sinabi mo, wala pa akong kinatakutan mo marap. Kung gusto ninyo, mag-usap tayo pero hanapan niyo ako ng paraan na hindi ko mabiolate yung interparliamentary courtesy. Yun lang sa akin. Do you foresee yung plano nyo na mag-conduct ng parallel investigation sa binanggit ni J.P. Yes, today I will file a resolution. That's drugs. Mahirap yun. Mga people in government nasa pwesto, involved pala sa droga. Imbestigahan natin yan. Hindi po pwedeng pabayaan natin yan. Kung totoo yung sasabi niya, patawag ko yung mga involved dyan na sinasabi niya mga pangalan. Kailangan. Sana, because drugs yan eh. Sana. Wala naman, pero nagtataka lang ko yung resolution na pinail ni Senator Robin Hood Padilla na hindi ni-refer sa aking committee.
nilagay sa committee in rules. Kaya, yun nga, nag-isip ako, bakit hindi nirefer sa akin yung resolution filed by Senator Rubino Padilla. Investigation for drugs. About people in government na involved sa drugs. Implementation ng drugs. Implementation ng Dangerous Drugs Act. Ano nila in-implement. Maraming waras doon. Yun lang ang aking, bakit hindi na-refer sa akin. Anyway, I give them the benefit of the doubt. Anong prevent ko sir na kasi investigation sa drugs in relation to testimony sa house? Anong pinagtutupad doon? Tutukan natin lahat ng anggulo. Lahat ng anggulo. Kung totoo ba yung sinabi niya, dahil mabigat yung akusasyon niya. The people deserves to know the truth. Oh. Yes. Tawagin ko siya dito. Other topic lang po. Pwede kong minapolog ninyo, sabi ko kasi ng ilang congressman na hindi sila kumikilos for the impeachment of VP Sara, pero si Congressman Bongal, sabi niya po, hindi ako magtataka if merong mag-file ng impeachment dito sa VP Sara. Sinong congressman? Oh. Pwede mo lang gawin kung ano gusto lang gawin talaga. Oh. They are beyond our control. Kung anong gagawin na doon, wala kaming ipapasa rin naman sa amin yan dito eh. Diba? Kung magpapaya sila, ma-impeach na si Vice President Sara doon sa Lower House. Kami rin naman dito ang magiging judges, diba? Sa impeachment. Sa trial niya. Sir, yung ayaw yung pangalanan ng mga kongresista, mga dating taga-PDP. Huwag mong tanong yan. Basta kita naman ninyo kung sino yung mga tao na yan. Kita naman nyo yan. Hindi naman, basta ang dami dyan. Basta huwag na niyo kung dagdagan pa yung magagalit sa akin. Pinapagalit din nyo sa akin lahat ng congressman eh. Huwag naman, daming mababait dyan. Ang daming mga matitino. Hanggang po kay Jimmy Gomez, sa kaya ang siya sa involved sa cardio, pero PSPC kayo, na nasama ba at all sa radar ko niya sa PNP, kung involved sila sa drugs? Never. And ang pinagtataka ko lang doon sa kanyang statement na pinupwersa daw siya ng Duterte administration na idawit yung pangalan ng isang former senador na si Senador Trillanes na involved daw doon sa magnetic lifter na Shabu. Nahalata tuloy na bagong script yan. Scripted na mga statements yan. Halata tuloy. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trillanes, pero hindi ko maniwala na involved si Trillanes sa droga. So, katawa-tawa kung yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si Trillanes. Sino maniniwala dyan? O sila ngayon gumagawa ng istorya ngayon na gustong i-involve si Trillanes. Kung sinabi tuloy na kung akusasyon na si Trillanes ay involved sa kudita, sa pagpabagsak ng gobyernong Duterte or what, posible pa may maniniwala. Pero kung sabihin mo na Trillanes involved sa droga, katawa-tawa na akusasyon yan, gagawin ba yung Duterte administration na wala namang maniniwala dyan pag ganun na akusasyon. So, ngayon, ano ito ngayon? What does it make? Doon sa statement ni convicted Guban. The mere fact na konbiktado siya, anong kredibilidad niya magsasalita? At the way he delivered his testimony doon sa lower house, halatang halata talaga. Kahit napipikit ako, hindi ko titingnan, pakinggan ko lang yung delivery niya. Halatang prepared na talaga scripted. Hindi natural ba? Hindi natural. Wala akong basis na maniwala na involved siya sa droga. Kahit gaano ko kagalit sa kanya, hindi rin ako maniwala na pag may mag-akusa sa kanya ng droga, ako mismo magsalita na wala akong alam dyan na involved sa droga yung tao na yan.
Katotohanan lang tayo. Hindi tayo, porque kalaban mo, ididiin mo sa droga. Mali naman yun. Di ba? Nararamdaman, di ba dati, nung unang 3 years naman yung president dito. Tapos ngayon, wala na. Ramdam mo yung difference ng political crisis. Na lahat parang kaaway nila kasi hindi kayo yung makakuha. Ano pa? Ramdam ha? Ramdam na ramdam. Ramdam na ramdam. But as I've said, we will survive. We will survive. We will weather the storm. Yes. Yung walang kailangan sa nagkakilala sa droga, would you say the same thing about po attorney Lalo na si Mas Carpio, ano bang droga niya na araw-araw lang niya nag-exercise, nagtatriathlon na hindi mo makitaan ng signs of drugs yan. O si Pulong, gusto ni Pulong na magpa-hair follicle test. Gusto niya. O, ipa-hair follicle test natin kung gusto niya. O, yun nga. Sige, paghahanapan nila ng kwan yan. Kasi bakit naman noon hindi lumabas yung informasyon na yan? Oh, bakit ngayon yung lumabas yan? Oh, ilan na scripted. Noon, very clear, kung balikan niyo yung hearing ni Senator Gordon sa magnetic lifter, di ba? Makita mo naman doon kung anong nangyari sa investigasyon na yun. Bakit ngayon singing another tune itong guban na ito? Ha? Just leave it to me. Just leave it to me how I am going to deal with him. Just leave it to me. Okay?